Magandang araw Pilipinas! Mainit na balita ngayon. Gumagalaw na ang sundalo at pulis, taong bayan ng kakampi. Tumindi ang tensyon sa pagitan ng administrasyon ni Pangulong Cotin Jr. at ilang sektor ng lipunan matapos kumalat ang ulat na ilang hanay ng AFP at PNP ay unti-unti nang lumalapit sa panig ng taong bayan. Ayon sa mga insider, may mga kilusang hindi na kontento sa kasalukuyang pamamalakad at tila may mga lihim na pagkilos na nagaganap sa loob ng hanay ng kapulisan at militar. Bagamat walang opisyal na pahayag mula sa Malacanang, usap-usapan ngayon sa social media at ilang community gatherings ang umano'y paghahanda ng ilang grupo sa loob ng militar at pulisiya para kumilos kontra katiwalian at kapabayaan ng sa pamahalaan. Ilang retired at aktivistang opisyal na rin ang umano nagbayag ng suporta sa sigaw ng masa para sa tunay na reforma. Sa kabila nito, nananatiling tahimik ang pamunuan ng AFP at PNP na mas pinipiling iwasan ang anumang kumpirmasyon o pagtanggi sa isyu. Dahil dito, tanong ng marami, may nakaambang laban nga ba si Cotin Jr. habang patuloy na lumalalim ang krisis sa ekonomiya, katiwalian at kasakulangan sa tiwala sa gobyerno. Tila unti-unti na rin nagigising ang diwa ng pagkakaisa sa hanay ng mga Pilipino kasamang ilang mga pinakamalalakas na institusyon ng bansa. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita dito lamang sa tunay na boses ng masa. Credible yung mga impormasyon na naglalabas na sa social media, pero yun ho yung mga bali-balita. Tandaan ho natin, pagka meron mga ganyang klaseng lumalabas sa social media, malamang sa malamang, meron hong basihan yung mga yan, kaya naglalabasan ha. Meron hong lumalabas ng mga bali-balita na sasampahan ng kaso na cyber libel, tapos aarestuhin. Alam nyo naman po, itong administrasyon na to, talagang lahat po ng pwede nilang idaan sa brute force, sa pwersahan, o sa ah, talagang madigdig nila yung kanilang mga bumabanat sa administrasyon na to, gagawin ho ng administrasyon na to ang kanilang makakaya. Pero bago natin umpisahan ang ating talakayan, gusto ho muna natin magpasalamat dito sa ating 23,500 new subscriber. Palakpakan naman ho natin. Maraming salamat, maraming salamat. Grabe. Ang bilis ho ng paglaki natin ngayon sa PHFD. Maraming salamat. Mabuhay ho kayo lahat. Ayun na nga, no, kung isa ho kayo dito sa 23,500 na to, parang kailan lang ho, nasa 18,000 lang yan, ngayon nasa 23,500 na tayo. Maraming salamat, at kung di pa ho kayo kasali dito sa 23,500 na to, i-click nyo na ho yung joint button sa baba, yung subscribe button sa baba. At isang like lang, masaya na ho tayo dito sa PH Update. Pero kung gusto nyo kami suportahan sa aming mga ginagawa dito sa PH Update, click nyo lang yung joint button. Ayun na nga, no, mga kababayan, ito ang banat ng ating Senator Ping Lacson. Ako naman, Senator Ping. Ano ho yan meron ho siyang sama ng loob dito kay Jonathan Morales. Ha? Meron hong expose itong si Sir Jonathan Morales kaugnay dito kay Ping Lacson. Kaya itong si Ping Lacson talagang gigil na gigil din dito kay Jonathan Morales. Ang sabi ho niya, Pidea Lakes, the leaked documents exist. Ito yung mga findings. Inuna niya, nag-i-exist kasi yun sinabi nitong Senator Bato de la Rosa. An agent can type an intelligence report. Ayan. Oh. The said report was never submitted even for initial evaluation by his immediate superior. Pero alam daw ho yun ni Francia, sabi nitong si Sir Jonathan Morales. Alam niya ho yun. Pero ngayong mga panahon na to, i-deny nitong si Francia. Di ba nag-uusap pa sila? Anong sabi ni Francia sa telepono? Basta ako, i-deny ko yan. Malinaw ho yun. Malinaw ho yung pagkakarinig nitong si Sir Jonathan Morales dahil kinausap niya itong si Francia. Dahil sinabi niya, ako maiipit dyan. Kayo nasa lupa kayo, ako nasa labas na. Anong mangyayari sa akin dito? Pirma ko yung nandun. Ibig sabihin ho, itong si Francia, alam niya. Alam niya, pero hindi na-file yan, hindi nag-proceed, kaya wala talagang record yung mga dokumento na yan. At sinasabi ng ilang mga individual na hindi daw na-evaluate ng kanyang immediate supervisor, which is Francia.
Tapos ang dagdag dito nito si Senator Ping Lacson, ika-4, there is no official report on record. Hindi nga natuloy. Kung by the way itong si Ping Lacson, siya ho ang kanya, ano nga kasing pangalan niya nung panahon ni Pinoy administration? Siya ho ba yung housing czar? Housing czar ho ba siya? Doon sa mga natamaan ng Yolanda. Siya ho ata yung housing czar. Hindi ho tayo nagkakamali. Pero isa ho siya sa mga itinalaga ng Pinoy administration para magtrabaho doon sa noong sumalanta nung dumaan yung bagyong Yolanda sa ating bansa. Tapos walang reported walang report on records, walang official report on records kasi nga ho di umano pinigilan ito ni Paquito Ochoa. Yun ho yung paliwanag, yun ho yung lumalabas dito sa dito sa issue na to. Kasi pinipili lang nitong si Senator Ping yung mga ginagawa niya. It is a scrap of paper. Basura daw yung papel na. Oy, gawin yung senatorial candidate itong si Ping Lacson next election As President Marcos, isama niyo sa inyong senatorial slate itong si Lacson. Okay? Isama niyo ho itong si Senator Ping Lacson. Ang daming inabalak tao. parang di niyo naman gawain yan nung senador kayo, di ba? Yung mga yung mga gabinete ni Tatay Digong, pauupiin nyo sa Senado, maghihiring kayo. Minsan, di nyo man kinakausap eh. Nung panahon nyo yan, hindi nyo pwedeng ikailayan. Kaya nangyari yan eh. Diba? Ipapatawag nyo yung mga gabinete, nakaupo sa Senado, kaya nag-alis Tatay Digong eh. Meron tayong pandemya, patawag kayo ng patawag. Ang daming trabaho nitong mga tao na to. Ilang oras silang nakaupo, 5 oras, 6 na oras, di nyo man kakausapin. Di nyo man kinakausap. Kaya nagalit na si Tatay Digong, pagka pinapunta kayo, huwag kayong pumunta. Di ba mga kababayan? Kaya itong si Senator Ping Lacson, ngayong mga panahon na to, medyo bad shot ho siya ng kaunti sa ating ngayong mga panahon na to. Dito sa issue nitong si Sir Jonathan Morales. Naiintindihan ko yon, Senator Ping. Binanatan kayo niya si Agent Morales, di ba? Kaya naiintindihan ko yung banat nyo na yan. Noong kailan nga lang mga kababayan, di ba? Ang daming banat ni Senator Ping Lacson kaugnay dito sa issue na to. Pero tinalakay na natin yung iba, pero lumabas din yung expose nitong si Jonathan Morales kaugnay dito kay Ping Lacson. Ang kaibahan nito, Senator Ping, yung ibang mga nag-akusa sa'yo, nanghingi ng sorry doon sa ginawa nila. Talagang, kumbaga, binawi nila yung kanilang mga binitawan laban sa'yo. Pero itong kay Sir Jonathan Morales, di ho natin alam kung tinayuan niya ba yung mga binulgar niya sa inyo o tinayuan niya yung mga in-expose niya sa inyo. Di ho natin alam. Pero ang atin ho dito mga kababayan, matagal na yung mga aligasyon itong si Sir Jonathan Morales dito kay Senator Ping Lacson. If I'm not mistaken, usapin ho to ng illegal na droga, kung di ho tayo nagkakamali. Kaya medyo, medyo talagang napaka-sensitive nung mga in-expose nitong si Sir Jonathan Morales dito kay Senator Ping Lacson. Dito naman ho tayo kay Sundalong Kanin. Ito daw ho ang nakikita niyang nangyayaring galaw ngayon sa pamahalaan. Ito po ang sabi niya. Ang nakikita natin na modelo na maaaring gusto nilang gayahin ay yung EDSA 2 na paiinitin ang political situation, maghahanap ng issue. Tapos pag nakakita ng second envelope situation ay maghihikayat sila magkaroon ng pagkilos. Tapos kapag nagkaroon ng impasse o stalemate, hihikayatin na nila ang liderato ng AFP para mag-withdraw ng support. So, nangyari yan before at nakikita nating mukhang yan ang inaambisyon nilang mangyari. Senator Trililing, ay tulog nyo na lang ho yan, no? Medyo malayo ho sa katotohanan yung mga pinagsasabi nyo na yan. Hindi ho hahayaan ni Jinggoy na ma-erap itong si Marcos Jr. Kita nyo naman kung paano niya bakuran dyan sa Senado, di ba? Kaya wag ho kayong mag-alala. Si Jinggoy ang bahala kay Marcos Jr. Okay? Wag ho kayong mag-worry dyan. At kitang-kita nyo naman kung
anong klaseng control ang pinapakita ng administrasyon nitong si Marcos Jr. sa AFP, sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ngayon, kung mangyayari yung sinasabi mo na yan, malamang sa malamang, meron ho talagang dahilan kung bakit mangyayari yan. Okay? Okay, malinaw. Sa ating nakikita, malabo pa yan. Malabo pa ho yan sa sabaw ng pusit. Pero, pag nakagawa, sa mga pagkakamaling nagawa nitong administrasyon na to, nakaano ko kasi, nakatara yan. Alam niyo ba yung tara, yung guhit-guhit na ganyan? Pagka nakalima na yan, kasi yung mga men in uniform natin, nakamasid lang yan, nagbabantay lang yan. O nakita nila na, ay, para tayong nagiging tuta ng Amerikano dito sa administrasyon ni Makoy, isang guhit. O, ganun lang yan. O, pagkatapos, naku, parang lumalala ang korupsyon sa pamahalaan. Isang guhit. Ganyan lang yan ho. Yung mga natin, men in uniform, ganun ho sila. Ngayon, nakita na naman nila, kawawa ng sambayan ng Pilipino dito sa administration na to. 3 guhit. Kaya wag mo lahat isisi, yung mga kaganapan na yan, Senator Sundalong Kanin, sa mga taong nagsasalita, nagvo-voice out sa mga nakikita namin sa pamahalaan. Dahil, ano bang magagawa namin dito? Kung makakapagsalita kami, hanggang doon lang naman ho kami. Pero hindi kami maghihikayat ng kaguluhan sa ating bansa. Papakita natin kung ano yung tunay na kaganapan at hayaan nating i-weigh ng ating mga kababayan kung anong gusto nilang gawin sa mga susunod na panahon. Okay? Nakita na naman, nakailang tara na, 3 tara na tayo. Nakita na naman itong mga men in uniform natin. Pati, grabe talagang pati yung karapatan para sa malayang pagpapahayag, malayang pag-express, malayang paglabas ng saloobin, pinipigilan ng administrasyon. Ika-4 na tara. O, di ba? Ano yan? Nakatara yan sa mga men in uniform natin. Akala ho ninyo hindi ho yung binibilang ng ating mga... Tahimik lang ho sila. Nasa loob lang yan. Kumbaga, pag napuno ang salop, talagang maghahalo ang balat sa tinalupan. Ika nga. Maghahalo ho yan. Sigurado yun. At yun, hindi ho mapipigilan pagka hindi inayos nitong si Marcos Jr. Kahit ano pang sabihin nitong si Sundalong Kanin, kahit paano niya papaalalahanan nitong administrasyon, wala, yung mga ordinaryong vlogger na kagaya natin, wala naman ho kaming magagawa. Wala na kami, ilalatag lang namin dito yung obserbasyon namin. Ngayon, itong mga kababayan natin, sila yung tumatara. Sila yung naglalagay ng guhit. Ngayon, pag nakalimang guhit na yan, pagka kinros na yan, tapos na. Ganun lang yun, no? Kaya huwag ka munang mainip, Senator Antonio Trillanes. Okay? Gawin mo, magsaing ka muna. Pagkatapos magsaing, kain ka, matulog ka. Tapos, pagka meron ng development, nakaka-4 na tara na, wag kang masyadong maging manghuhula. Kaya napagkakamalang kang marites kung ano-ano chinichismis mo ang tawag siya ng mga congressman, nakilala naman natin si Trillanes, chismoso yan baka tayo yung cyber libel niya, no? So, sir, binasa ko lang yung post mo baka cyber libel mo din ako dito basta wag mong paunahan. Ikaw naman, nagiging Madam Auring ka, nanghuhula ka wala pang stalemate, wala pang impasse na mangyayari. Nandun pa lang ho tayo sa Tara system ngayon, okay? Commentary ako kayo dyan sa issue na yan. Pakinggan ho natin itong iniidola natin. Palakpakan muna ho natin. Hindi si Trillanes, hindi si Ping Lacson, Palakpakan natin itong si Sir Dado Enrique. Palakpakan. Galing. Idol ho natin yan si Sir Dado. Attack. Ining dumadami na P-Mayor sa Senate hearing. Dumadami pero ewan ko ba. Meron akong nabasa kanina yung asawa ko kanina sinabi sa akin na si General Santiago 4 na buwan appointed ni Digong Diggs, 2017. Tapos 4 na buwan na PIDEA director. Tinibak. Kung tatuusin niya dapat nakakaya naman yun 4 na buwan ka lang na PIDEA director kasi merong issue sa iyo. Yung jet setter daw, isa yun. Tapos nun yung may kaso-kaso na. Ay, nako. I want to stress, kahit kunyari, granting, sige, criminal na tong si JM. Sorry, JM, pero ano lang, dinidepensahan kita.
pinakatarantadong tao sa balat ng lupa, pinakatarantadong Pilipino si JM, pinakawalang niya, criminal, convicted, sabihin nyo na Yan. lahat. Awolista, dismiss sa serbisyo, Correct. nangungurakot, o kaya extortionist. Bayaran. Sabihin nyo na lahat, ibato nyo lahat. Lahat. Sige lang, ibato nyo lahat. Mm. Pero, may pero, hindi nyo pwedeng baguhin yung katotohanan na Yeah. si JM ang pumirma doon sa pre-operation report. Kahit paulit-ulit to, kahit hindi lang siguro 20 times natin pinaulit-ulit yan. Kahit ano pang pandudurog na gawin nyo kay JM, hindi mababago yon ang katotohanan. Na yung dokumento, siya ang tumipak, siya ang nakipag-usap kay confidential informant, siya ang nagpaturo kung sino yung mga nasa loob. Hindi yung mababago yun. Ngayon, kung sakali man dito sa buhay na to, nakalusot kayo, nalusutan niyo yung issue na yan, tingnan na lang ho natin sa mga susunod na panahon. At siya ang agent in charge ng PIDEA at that time na may lumutang na confidential informant. Siya nag-depose, siya yung nag-interview, siya yung nag-type. Ano yung, tapos siya yung ayun yung picture, sige. Siya naglagay sa folder. Hindi nyo mababago yun. Correct. Anong sabihin yung criminal, bobo, matalino, whatever, lahat ng adjective na negative, ilagay nyo. No, ilagay nyo na, bato, unahan mo na yung lahat ng tao dyan sa Senado. Sabihin mo na, eto, meron akong isang folder. Kasi mga kababayan, ang ano dito, nawala na ho kumbaga nawalan na ng lasa sa taong bayan. Yung pagka sinasabi, itong si ex-PIDEA agent Morales, daming kaso niyan. Ang daming ano niyan, ang daming kinaharap na kaso niyan. Yung gusto nilang ipahatid na mensahe na hindi mo pagkakatiwalaan kasi napakaraming kaso niyan. Yeah? Ngayon parang ang dating ngayon madami siyang kaso. Siya yung tumipak Anong pakialam namin doon sa kaso niya? Ganun ang nangyari ngayon dito sa issue na to. Imbis na yung ating mga kababayan mawalan ng kredibilidad itong si Sir Jonathan Morales. Ang nangyayari, ang tinatanong na nila, ngayon marami siyang kaso. Ano problema doon sa kaso niya? Ang issue dito, PIDEA agent siya yung tumipak, siya yung nagpag-usap kay confidential informant, merong operational report. Yun ang tanong dito. Wala kaming pakialam. Sinasabi ng mga nanonood, wala kaming pakialam sa mga kaso ni Jing. Ayos. Kaya yung ginawa nitong si Senator Jingo Estrada, baka kakampi natin itong si Sen Jingo, hindi lang natin alam. Diba? Talagang inuulit-ulit niya yung kaso para pagka pinaulit-ulit mo ng pinaulit-ulit, mawawalan na ako. Kumbaga, ang dating parang, and so? Anong problema? Red folder naman. Red folder na lahat ng negative na pwede nyo ibato sa isang tao. Ito, yan, lagyan na natin JM. JM. Pero hindi natin pwedeng mabago. Bato, gumawa ka na ng ruling na hindi mababago yung katotohanan na siya pa rin ang pumirma dun sa pre-operation report ng PIDEA. Hindi pwedeng baguhin nun. Merong bang pwedeng pumorward, lumabas sa Senado at sabihin, hindi si JM, sinungaling yan. Ako ang pumirma. Meron bang ganon? Wala. Tatlong hearing na. Wala. Siya talaga how can you change the truth? Wala. Kaya siya talaga. Ngayon, kung siya talaga yun, hindi ba merong kayang katotohanan to sa sinasabi niya na bangag si Bongbong? Nako. Hindi naman siya nagbibintang Ang nagsasabi, yung informant. Ang tatanga ng mga ang tatanga no? Kahit sabihin nyo ng kriminal yan, kahit siraan nyo na siraan yan, that will not change the fact of the matter na siya ang nakapirma doon sa pre-operation report. Siya at siya lang ang kumuusap, nag-imbestiga doon sa confidential informant. How stupid is our
lineup ng mga senators except Bato. Correct. Bato na pressure. So sabi ko nga sa iyo, Bato, kahapon, ang inaano ko, ang advice ko, huwag kang magpapadala kung upper class. Kahit sa akin, huwag kang magpapadala. Basta doon ka lumagay sa Grabe, tama, no? kahit Ibang klase ho yung ano, no, yung mga nasa PMA, pagka graduate ka doon. Pagka ikaw ay upper class ka, talagang yung respect, kahit nawala na kayo, kahit civilian na kayo, nandun pa rin yung respect. Ibang klase ho, no? Ibang klase yung kultura nila dyan sa PMA. Ibang klase ho yung ano, disiplinang ginawa dito sa ating mga mandirigma na to. Ibang klase ho. Gagaling. upper class yan. Basta alam mo, tama ka, huwag kang papayag ng gano'n, didikta sa iyo yung ano. Ikaw chairman eh. Kaya, General Santiago, up! 2 minuto lang, sir. Kasi we are on a time, mas mahalaga ako yung nagsasalita kaysa kayo. No? Ano ba ang balak ninyong gawin? Sisiraan nyo si JM? Sulat nyo na isulat na lang. Wag yun na siraan. Ako na maninira sa kanya. Masamang tao siya. Pero siya ang gumawa ng ng ano tawag dito ng deposition ng confidential witness. Anong gusto siya sabihin? Ano siya, marami siyang kaso. Ako na magsasabi. Napakarami niya ng kaso, okay? O, balik tayo sa issue. Totoo, so anong gagawin natin ngayon dahil meron palang ganyang klaseng galaw noong 2012, di ba? Dapat babalik tayo doon kung ano yung mga susunod na gagawin. Doon ho dapat tayo bumalik. Ang isabi nyo sa akin. Isiraan ninyo. Accepted na. Siraan nyo. Pero, kaya nyo bang i-contest siya yung nakapirma doon? Nako. Meron ka bang ebidensya na pwedeng ibigay na siya ay hindi nakapirma? Hindi siya ang assigned doon? Kung meron kang ebidensya na mabibigay dito na hindi si JM ang pumirma doon at hindi siya ang kumausap, i-forward nyo. Wala. Wala. Kasi ayaw ninyo. Hindi nyo rin kayang gawin. Kasi the moment na sabihin nyo hindi siya nakapirma doon, ibig sabihin, meron talagang PIDEA report. Correct. Kaya nga, ang advice ko na lang, JM and Maharlika, Miss Maharlika, Yung labas nyo na lang yung lahat ng ebidensya. correct. Because ang nagdedelikado ngayon, sa tingin ko, I would like to stress it again, na ang pwedeng mangyari, one, Your Honor, isang senator. Your Honor, after all has been said, katatlo na tayo, pang-apat na ngayon, hanggang saan ba ito aabutin? Hindi ba dapat ang ano natin is in aid of legislation? Senator Tolentino came out with a proposed bill and he even asked that we become co-authors of this bill, and we all agree that we become co-authors and we will support this bill. It's regarding yung identification, tatanggalin yung restriction, confidential na lang, tsaka top secret, tsaka secret, no? Secret, top secret. And paano yung proper disposition, paano yung archiving, paano yung everything, pati yung parusa kung ilabas yan. Suportan na natin yun, sir, Mr. Chairman. That being said, I move that we terminate this charade, this Senate investigation. Wala na, tapos na. Immediately. Now. Sagot na isang senator, si Jinggoy. O baka si Jinggoy yung magsasabi ng ganyan na i-terminate na. Sagot ni Escudero, I second the motion. Tapos ang Patay. usapan. Paano? Tapos ang Pwede usapan. mag-ruling si Bato. No. I'm still the chairman here. I'm still the chairman here. And I rule that we have to listen to the other evidences. We have to listen to Secretary Choa. We have to listen to yung dalawang nagpakita. Si Enriquez at saka si Picoy Santiago and all that. Yung sinubmit siya. So, kung sana ma-indicate ninyo na you will show the pictures already in the deposition. Tapos ang Okay na. usapan. Because that will enable Bato to bring out the truth. May bala siya. Correct. Mapakita lang yung mga picture laking bagay nun Correct. Laking bagay nun.
Correct. Tama ho itong si Senator, ay si ano, takbo ka na Senator Serdado. Ah, tama itong si Serdado. Masusustain, pwedeng isustain. Masusustain yung yung kumbaga mapapahaba, mapupurlong yung hearing. Kumbaga may basihan na tayo para imbestigahan talaga tong na to, itong PDEA leaks na to kasi ito yung mga larawan. Totoo yung dokumento. Ngayon, kailangan natin bumalangkas ng batas na pagka merong nagbigay ng impormasyon sa ating mga law enforcer, hindi siya pwedeng basta-basta pigilan ng kung sino mang Poncio Pilato na nasa Malacanang. Pwede yung gawin yun. Pwedeng additional yun na in aid of legislation. Na pagka merong high profile case, hindi pwedeng basta-basta mapigilan ito ng mga nasa matataas na posisyon. Pagka itong si confidential informant nag-umpisa nagsalita, dire-diretso na dapat. Di ba? Ngayon, yung pwede pang pangalawang gawin ng mga senador, but Your Honor, I think you are biased already. This is senseless. This is I move that you be replaced as the chairman. Patay kang bata ka. Naku, And then I yari. second the motion, sabi nung isa. Iyari, wala So, na. may question sa kanyang leadership, sa kanyang pag-chairman. Pagka ginawa nila yon, tanggal si Bato. Wala na, kay kakampi. Wala na. Tanggal Tapos si na. Bato. And then it becomes an issue. O, paano? Mga ngalsada ng tao. Hilaw-hilaw. Hindi natin alam. Kaya nga, take that opportunity na Alam nyo yung strategy na sinasabi dito ni Sir Dado Enrique. Very reasonable naman eh. Totoo lahat na sinasabi niya dito. Yung strategy gusto niya mangyari habang mainit yung issue, habang talagang lahat ng tao pinag-uusapan to, pagsamantalahan na natin na talagang ilabas na natin yung dapat pang yung mga pwede pang ilabas kaugnay dito sa issue na to. Yun ang gustong mangyari nitong si Sir Dado Enrique. At napakaganda ho nun mga kababayan kasi napipigil ho eh. Kumbaga nagkakaroon ng sabi nitong si Senator Bato de la Rosa noong unang hearing, magkakaroon tayo ng deadlock. Nagkakaroon tayo nun mga kababayan. ilabas na yung ebidensya. Correct. Pang-apat na yun sa susunod. Hindi natin alam, baka mamaya may mangyari bukas doon sa 15, may mangyari bukas doon sa West Philippine Sea, Scarborough Shoal, no? Hindi natin alam. And kung nag-iisip din tong sila BBM et al, lahat sila, kanilang tindahan, ayaw nilang mabangkarote sila, ayaw nila na matanggal sila, masipa sila, magkaroon sila ng kaso and all that, they will use every means available, all Correct. resources, even people na kaya nilang bayaran. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!